Noong nakaraan nga pala mga mare ay nakabili kami ng hipon ni Buyok at balak nga namin itong isigang. Bihirang-bihira lang kasi kami makatikim nito mga mare dahil medyo may kamahalan at isa pa ay bihira lang din may maglakaw dito. 500 pesos per kilo nga ang bili namin dito mga mare at okay na rin yun. Kaysa naman pumunta pa kami ng bayan ay bang mahal ng pamasahe yan eh. Tinanggal na nga namin ang ulo ng hipon at ibe-blender nga namin ito dahil ito nga ang magsisilbing pampalasa. Ganito kasi kami magsigang dito sa aming isla mga mare at ang tawag nga namin dito ay pinugutang hipon. Usually, ang ginagawa nga namin pinugutan ay yung mga hipon na nahuhuli dito sa aming lawa na maliliit. Sabi nga ni Buyok ay mas masarap nga daw ito dahil mas malalaki nga ang laman nito. At sabi ko naman ay atin ngang subukan at makakatanggi pa ba naman iyan, nani? Pagkatapos ko naman itong i-blender ay sinala ko na nga ito para makuha ko nga ang katas. Nagpakulo na nga rin ako ng sampalok na hilaw at bumili nga rin kami ng sampalok na hinog sa tindahan dahil ito nga ang gagawin naming pampaasim. Nilamas ko na nga rin sa asin itong sampalok na hinog para humiwalay nga ang laman sa buto at parang nangangasim nga yata ako habang nagbo-voice over. Pinagsama ko na nga rin dyan yung sampalok na hinog at sampalok na hilaw at saka ako sinala. Habang pinapalambot ko nga dyan itong gabi mga mare ay may dumaan nga akong isang follower at galing nga daw siya sa Infanta Quezon. From Quezon! Infanta! Kaya naman sa lahat po ng mga taga-Infanta Quezon dyan ay shoutout po sa inyo. Pinaghalo ko na nga pala dyan mga mare yung pinigakong ulo ng hipon at mga pampaasim. At iyan nga ang isasabaw natin sa ating sinigang. At in case nga na magkulang sa asim itong ating lulutuin ay to the rescue naman si Nor Sinigang. Nor Sinigang, beke naman. Char. Sinimulan ko na ngang lutuin ito mga mare at inuna ko nga muna itong luya. Dito nga sa amin kapag nagpipinugutang hipon kami ay nilalagyan talaga namin ng luya para nga mabawas-bawasan nga ang lansa ng hipon. Isinunod ko na nga rin ang bawang, sibuyas at kamatis at minekos-mekos ko na nga silang lahat dyan. Alam nyo ba mga mare na ang lutuing ito ang inihahain sa mga dumarating na bisita dito sa aming isla? Dahil isa nga ito sa mga specialty ng mga taga dito sa amin na ipinamana pa nga ng matatanda nung araw. Inilagay ko na nga rin dyan ang mga dinurog kong gabi at sinunod ko naman ang mga hipon. Iginisa ko na nga ito ng mabuti at pagkatapos sinilagyan ko na nga ito ng patis. Ilang beses na rin kasi ako nakakapagluto nito at talagang gamay na gamay ko na nga kung paano ito lutuin. Nang magisa na nga ito ng mabuti at nagkulay pula na nga ang hipon ay ibinuhos ko na nga rin ang sabaw. Sinunod ko na nga rin ang sigarilyas dahil sabi nga ni nanay hindi nga daw ito katulad ng ibang gulay at bantagal nga daw nitong maluto. Nilagyan ko na nga rin ito ng asin, betchin at nagdagdag pa nga ako ng kaunting tubig at saka ako tinakpan. Nang kumulo na nga ito ay tinikman ko na nga at sabi ko nga'y kulang sa asim kaya nagdagdag pa nga ako ng Nor Sinigang. Nilagay ko na nga rin pala dyan ang mga gulay katulad na lamang ng okra, sitaw, sili at ng labanos. Mga ilang sandali pa nga itong pakukuluan at pagkatapos ay pwede na nga itong iserve. Kaya nga mga mare, subukan nyo na nga ang ganitong klaseng luto ng sinigang at talaga namang napagkakasarap aba. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood.